nangangakong mapapabilis daw ang pagbabasa ni Baby. Totoo kaya? Ang pambihirang ganda ng mga ebang hindi pangkaraniwan. Amazing beauties. Sa panahon ni Justin Bieber at ng Korean pop, paano na lang ang ating mga katutubong kanta? At mga young at heart na hanggang ngayon naglalaro pa rin. Successful rescue operation. Ay sinasamahan natin sila habang sila ay papunta sa Fort Bonifacio. Just one of the many hotels here in Tuguegarao. Nabugbog na ang buksingerong si Andagan. Except the Peabody is Jessica Soho. Silver Screen Award for Jessica Soho. Thank you God for this honor. Napakalayo ng nilakbay ni Barack Obama. Sa panahong sikat na sikat si Justin Bieber at ang Korean pop, paano na lang ang mga katutubo nating kanta? Kaya kayang makipagsabayan ng leron-leron sinta o sit-sirit-sit? Kilala man lang kaya ang mga ito ng karaniwang kabataang Pilipino? Sina Moy Palaboy, May kasama ka, may kapuso ka. Lady Gagita, pati na si Haronse. That would be all. Thank you. At maging ang international superstar na si Charisse. Internet ang naging daan para makilala ng buong mundo. But wait, there's more! Dahil may mga bagong Pilipino na pinagkakaguluhan na naman sa iba't ibang video sharing at social networking sites. Nangunguna na riyan ang isang bata na sa kabila ng kanyang kapansanan sa pagsasalita, ganun na lang kung makabirit. Hindi magarbo ang video. Niwala ngang props o costume ang batang kumakanta. Pero patok na patok sa World Wide Web. Ayos, patok. Dito sa bayan ng Cabiao sa Nueva Ecija, natagpuan namin ang batang nasa video. Ang 8 taong gulang na si Rod John Erojo. Kahit ilang buwan pa lang daw naka-upload sa YouTube ang kanyang video, marami na raw ang nakakakilala sa kanya. Yung ating anak na nasa grade 1 ay may talento, ano? Gusto niyo bang marinig? Ano ako sana? Mahal. Patuloy na tinig na. Parang babae potik na. Ano na tinatiteng ko? Bakalit na kumantay. Sa kabila ng kapansanan sa pagsasalita ni Rod John, bibong-bibo ito. Mahilig siyang talagang kumanta. Kahit na nagle-lesson kami, awit pa rin siya ng awit. Minsan nga, nagagalit ako dahil sa halip na makinig, kanta pa rin siya ng kanta.
Ipinanganak ng may kapansanan sa pagsasalita ang bata. Hindi lang daw sa labi ang kanyang diferensya, abot hanggang sa kanyang ngalangala. May panahon din daw na hirap siya sa paglunok ng pagkain. Nahirapan, kumakain ako anin. Kumakain ng anin, tubig, kumain ko iinom ko. Pero halos lahat daw ng pasakit sa buhay ni Rodjan, idinadaan na lang niya sa pagkanta. Mula sa mga gawaing bahay hanggang sa pagtulong sa kanyang ama sa pag-uuling. Sabi ko sa kanya, huwag ka siyang mahiya sa tao. Kahit mayroon kang kapansanan, huwag kang mahiya. Kung yun ang hilig mong kanta, patuloy mo lang magkanta. Uto na tikat Uto umikat. Takot tatayuin ang bahay. Takot tatayin utol. Utak po ito. Ukay, manaki po. Kung wala ring tutulong sa akin na tulad sa inyo, baka sakaling nadiskubrihan siya, matulungan siya. Ganun lang. Para matiyak ang kondisyon ni Rodjan, minabuti naming dalhin siya sa doktor. Meron siyang prepalatal defect. Ang pinakamaganda, maaayos natin. Ang kailangan sa kanya, maoperahan, paayusin yung bibig, tapos may operasyon din pwede sa loob. Kung makikita niyo yung defect kanina, maluwag, pasisikapan yon, tapos magkakaroon ng pagbubuo ng boses. Pero definitely, mas gaganda ang boses niya. Bago pa nauso ang internet sa pagpapakita ng galing, una munang nagpasikat ang maraming tao sa pamamagitan ng telebisyon. 5,000 pesos plus cellphone. 5,000 pesos plus cellphone. Sa One for All for One portion ng Itbulaga, umagaw ng atensyon mula Apari hanggang Holo ang 16 anyos na si EJ. Anong kakantahin? Anong kakantahin mo? Listen. Listen. Oo nga't bading si EJ, pero ang kanyang singing voice, divang diva. Bigay todo ang birit ni EJ, kahit nakahiga. Kaya naman binansagan siyang The Sleeping Diva. Ang galing mo, Iha. Lalaki ba yan? Lalaki. Lalaki. Tanong mo nga. Lalaki ka. Bunso sa 6 na magkakapatid na barako si EJ. Ang kanyang ama, isang retired police colonel. Pero kahit tilan na iba ang landas ni EJ, suportado naman daw siya ng kanyang pamilya. Mga 7 years old na nung malaman kong ano nga to eh. Medyo, wala nang magagawa. Talagang gano'n siya eh. Tinanggap ko na lang. Hindi ko siya nasaktan tungkol sa bagay na yun. Kung mag isang sikat na singer, syempre po. Kasi po, yung simula ng bata pa lang ako dahil yun po talaga yung pinangarap ko. Yung mga song of Regine Velasquez po, mga Whitney, mga Mariah Carey, gano'n. Kwento pa ni EJ, mga amateur singing contest ang ginawa niyang training ground para mahasa ang kanyang boses. Bata pa, mahilig na yung kumanta. Tapos, biniyayaan talaga siya ng Diyos na magandang falsetto. Powerful kasi yung boses niya.
talaga ang papel ng internet at mass media sa pagpapalaganap ng pop culture, partikular na ang mga kanta. Maganda dahil mas laganap na ang dati kailangan ko i-tape ang isang bagay na gusto ko marinig sa radyo. Ngayon, yung mga awitin na kinalakihan ko nung bata ako, ngayon pwede ko na siya pakinggan, pwede ko na siya hanapin. Yun nga lang, sa panahon ni Justin Bieber, pati na ng Korean pop, tila nakakaligtaan na at hindi na rin kilala ng mga kabataang Pilipino ang katutubo nating mga kanta. Alam mo ba yung Sitsiritsi tsaka Leron-Leron Sinta? Hindi po. Justin Bieber, kaya alam mo? Oh yes. Kumanta po ng baby. Yun po yung mga patok po sa mga kabataan. Mabuti na lang at merong YMDO o Young Musicians Development Organization. Grupo na naglalayong ilapit at palaganapin ang mga katutubong musika o folk song sa nakararaming mga kabataan. Nito lamang nakaraang Sabado, nagdaos sila ng concert sa CCP o sa Cultural Center of the Philippines. Sitsiritsi, Alibaba, sana dito sa Lagupa, ang babae sa lansangan, kung gumiri. Kung saan ang mga folk song katulad ng Sitsiritsi nilagyan ng bagong areglo para raw mas maging in sa mga kabataan ngayon. Isang pinggang pansit ang aking dalawa. At mukhang patok na patok ito sa mga kabataang nanood. It's very nice. It's like you wanna dance. Where are you guys from? Spain and England. Yeah, they're very good, especially the last one. It's the same tune and melody, but different beat. So I'm very, very happy to see a bright and beautiful future for our country. Pero kung may isang taong lubos daw ang saya nung gabing yon, walang iba kundi ang kinikilalang reyna ng kundiman, si Sylvia La Torre. Kailangan pag-aralan din ninyo yung mga awitin natin noon. Siyempre, doon tayo nagmula Kultura natin mga Pilipino yon. Pag nakalimutan na yon, wala na. Ibig sabihin, gumaya na sila ng gumaya sa mga Western. Hindi naman dapat yon. Huwag nilang kakalimutan yung pinagmula natin as Filipino. Walang masama kung umawit ang mga kabataan ngayon ng mga bagong kanta. Patunay lang ito na bahagi tayo ng mundo at walang tigil ang pag-usad ng panahon. Pero sana, huwag nating kalimutang ipakilala sa kanila ang mga musikang umukit sa ating kultura na siya ring magiging gabay at tunog ng pagpapakilala natin ng ating lahi. Susunod, ang pambihirang ganda ng mga ebang hindi pangkaraniwan, amazing beauties.